Dito ako natutong mag-gravel ride. Tara, tinapay tayo. Let's go! Good morning po mga Ride Out, and welcome po ulit sa ating YouTube channel for today's Ride Out. Samahan niyo po akong pumunta sa isa sa pinakasikat na Vietnamese house bread. Dito po yan sa may Pangasinan. Babaykin po natin papuntang Vietnamese house bread dito, and curious lang ako kung paano ginawa yung bread. Marami tayong matututunan sa iba't ibang lasa, iba't ibang presentation ng mga karatig bansa natin. Nax, karatig bansa. Paalam muna tayo kay nanay tsaka kay tita. Tita, mauna na po ako. Nay. Lagi. Apo. Dito po yung paglabas ng aming bahay. Kumbaga, merong diyang bye-bye. Nandiyan din kami nakatira. And ano po yung actual na itsura ng aming baryo dito sa Maydulag. Dati, yung mga bahay dito, hindi ganito kalalaki. So, nagsimula kami sa kubo na bahay, yung bahay ni Lola dyan. Kaso, tinamaan siya ng bagyo. Kaya ang nangyari, bumagsak yung buong kubo. Pero may mga palaisdaan pa rin, tsaka palayan. Dito sa amin, may mga certain na kalsada na kahit sementado, kaso talagang lubak-lubak pa rin. Yeah. Dito ako natutong mag-gravel ride. Tignan nyo. So, yung mga tulay po dito, dati mga kawayan to tsaka mga kahoy, pero ngayon bakal at tsaka semento na. Ang pangunahing hanap buhay po dito sa Pangasinan ay ang pangingisda at pagsasaka. Kaya naman sa kaliwat kanan ko, maraming mga palaisdaan pa rin ang patuloy na lumalaban at naghahanap buhay. Kitang-kita yung kabundukan ng Sual dito po sa kaliwang side ko. Ayan. Nandito na tayo ngayon sa Nangansangahan. Ito yung pinaka ito yung main road. Ingat lang tayo lagi, pero ang hangin yung headwind talagang tumatagos sa noo ko. Pero ang lawak ng kalsada dito. Tapos malay natin may tao pala sa loob nakatingin din sa atin. Shoutout sa inyo. Tara, let's go. Nag-road check lang tayo dito, and then along dito sa main ng Sangahan, kakaliwa tayo dito sa may de Venecia, tapos dire-diretso ulit. Maraming cyclists dito na tumatambay sa may kanto Pero shoutout kila sir cyclist. Ito yung de Venecia Road, isa sa may bago at magandang kalsada dito. It's on a weekend, kaya naman happy lang tayo mga Ride Out. Ang dami ng modern facilities dito. One Esplanade or Esplanade. Ang ganda Tingnan nyo yung drainage system nila dito. Tapos dito sa kanan ko, ito yung CSI Mall. One of the pioneer malls dito sa may Pangasinan. And I commend the kalsada. Ang ganda. One of the finest road. Akitin natin itong overpass bridge dito. Alam ko, gumagawa sila ng road dito papunta ng Zambales. Ito rin tulay. Sana tama to. Hindi ko na check yung Google Maps ko Solid.
Nandito na tayo sa city proper ng Dagupan. Ito yung Universidad de Dagupan. Itong blue na to. Katapat niya yung Nepo Mall. Kalsada dito sa Dagupan, tinaasan na nila. Kasi madalas lubog ang Dagupan kapag may bagyo. Kaya kung titingnan mo yung mga establishments, yung iba lubog pa. Hindi pa nila napapataasan or nagagawa ng kumbaga daanan. Medyo nararamdaman ko na yung init. Time check natin 9:30 na ng umaga. So nandito na tayo sa may Vietnamese bread house. Hindi lang masyadong kita yung signage nila, pero ito, basang-basa ko. Vietnamese bread, banh mi, available here inside. So kailangan natin pumasok sa loob. So pag nandito ka sa labas, akala mo sarado yung tindahan, pero sabi nila, yes, we are open. So magdo-doorbell lang. So nag-doorbell na ako. At nakita ko kagad meron silang GCash payment. Ayan. Pero feeling ko masarap din pumunta dito ng mga bandang hapon. Medyo hindi masyadong maaraw. Pero parang sarado pa. Kasi nakalock pa eh. Saan kaya ako papasok dito? Dito sa kaliwa or dito sa kanan? Mag-ride out. Ito yung available dito sa may banh mi, best street food of Vietnam. So meron silang original bread, chorizo, beef, ham and egg. Ang large nila 110, chorizo 120, beef large 120, ham and egg 140. So pwede rin silang for pick up and delivery. Dito yan sa may Tambak, Dagupan City. Ito po yung kanilang contact number. Paki-post na lang po para makita niyo po. Nandito na tayo sa Vietnam Bread House or banh mi. Dito po yan sa may Dagupan, Pangasinan. And nakapag-order na rin tayo ng bread. So excited na po ako na matikman yung Vietnamese bread nila, yung mga ingredients, yung tinapay itself, yung mga lasa. Pero bago yan, alam nyo ba, medyo hindi pa ako masyadong banat na pumadyak kasi medyo masakit yung tuhod ko. Ito, pakita ko sa inyo yan. Ayan, so na-injured po tayo. Mild injury lang naman. At tendency lang kasi pagka pumapadyak tayo, yung parang nai-stretch yung sugat mo, yung natutuyo na siya, pero pagka pumadyak ka, nababanat, napupunit. Yun yung nararamdaman ko. Medyo makati yung feeling. Pero, well, cyclist tayo and adventurous tayo and then ride out tayo. Kaya, sanay na tayo. Kumbaga, sa mga ganong klase ng mga challenges, hindi tayo mapipigilan pagka tayo ay may gustong may marating. Pero nilalangaw siya. Pasintabi po. So, matitikman natin ngayon yung Vietnamese bread or yung banh mi. Dito po yan sa may Vietnamese house bread sa may Dagupan, Pangasinan. Actually, nadadaanan ko na siya pagka umuwi ako sa amin, but I'm not certain kung open ba siya kasi at the first look mo parang close siya, but if you will try to search online, talagang very discreet lang yung kanilang store, and right at this moment i-renovate yung kanilang shop, and I'm just so glad na ako yung isa sa naka-witness ngayon ng renovation nila dito. At the same time, titikman natin yung isang bread na tinatawag ay banh mi. This bread is trademark ng Vietnam. Ito, in order natin is beef. Tapos yung isa, chicken yata yung isa. Ayan. So grabe, tingnan mo. Solid. Tapos pag in-open natin, oh, wow! So before tayo kumain, pray muna tayo. Basically, nung unang hawak ko dito sa bread na to, akala ko mabigat. Magaan lang siya. And if I will distinguish din sa mga French bread, ang Vietnamese bread ay mas light. Ginagamitan nila to ng rice flour.
sa kanilang wheat flour. Okay? And then, makikita mo, crispy sa labas, pero sa loob, mafe-feel mo na fluffy yung kanilang bread. Excited na ako tikman. Sabi nila, hahatiin mo sa gitna muna to eh. Wow! Ito yung kanilang sauce. Okay. Spicy yung sauce nila. Hindi totoo yan. Kaya ko pa naman. Hindi, joke lang yan. Ang lutong niya, yung tinapay ang crispy. Tapos, grabe yung laman niya sa loob. Yung beef, carrots, yung white, hindi ko lang sure. Onions. Ang daming laman. Hindi ma-oily yung kanyang ingredients, even the bread. Crispy sa labas, pero fluffy sa loob. Napaka-perfect nito sa umaga kasi it gives you energy, it boosts your appetite. Kasi ito, yung banh mi bread from Vietnam, they consider this as staple food. Ibig sabihin, yung laman ng buong tinapay is our everyday needs. May carbohydrates, may protein, all-in-one na siya at hindi siya mahirap i-prepare. Hindi mahirap hanapin yung ingredients niya. Pero, magkakatalo na lang yan. Siyempre, kung paano mo siya gagawin. Kailangan wholeheartedly natin ginagawa kasi lalabas yung lasa niyan eh. Kapag masaya at mahal mo yung ginagawa mo. Ang sarap no, sauce. It added flavor talaga dun sa tinapay. Ang sarap. Bilhin ng tinapay Ang dami niyang laman. Kalahati pa lang yung nakakain ko pero mararamdaman mo na kagad na ops, wait lang, naglo-load na sa katawan mo, ganyan. At yung mga banh mi nila, freshly made. Mainit pa. Grabe punong-puno. Hatiin ulit natin. Kasi masyadong malaki. Pero mo isang dangkal ko siya makaka-ride out. Lumalabas yung sipon ko. Kanina sa pagbabike niya ako pinagpapawisan. Dito pinagpapawisan ako. Sarap. Nalalasan ko na yung mga hibla ng chicken, carrots. Ang masarap doon, kahit kahit maanghang, lumalabas yung tamis ng mga carrots, yung mga ingredients sa loob. Yung protein natin, yung mga meat. Sinisipon na ako. Yung mga carrots, radish siya tayo. Hindi pagka makunat siya, pero hindi siya maghirap ngayon. Tapos may mga sauce na nakalagay dun sa loob. Grabe. Hindi ako mahilig sa tinapay, mga ka-ride out. Kung mapapansin nyo, mas more on rice ako, meat, ganyan. Pero sabi ko, gusto kong subukan ito just to share with you kung ano yung nandito sa atin na pwede nating i-patronize, diba? Grabe, busog na ako. Sana meron sila dito yung sa isang habang ganun. Magkaiba yung flavor, yung bawat dulo. Yung presentation sa kanya, pag binigay sa inyo, nakalagay dito sa wooden plate, naka-wrap dito sa kanilang trademark na paper plastic, nakalimutan ko na sa sobrang sarap. Tanga talaga. Tapos may spoon, then may tissue. When it becomes a taste, 8.5 out of 10. Hindi ako mahilig sa bread pero napakain ako dito. Sarap. Tapos itong sausawan, grabe. Ito yung tumatapos talaga nung kain mo Parang pag nagsama-sama na siya sa bibig mo, boom! Sarap. Ganon. And alam naman natin ng mga Vietnamese, mahilig sila sa spices. And tayong mga Pangasinense, mahilig tayo sa mga sausawan na maanghang. Sarap niya. Hindi siya nakakaumay. Grabe. Alam mo, pagka sinamahan mo siya ng kape or kaya ng soft drinks or juice, grabe, dire-diretso na siya. Malulunok mo na ng wait lang, isa pa sarap.
Pero overall, worth it. Medyo may aftertaste pala yung anghang, no? Buti na lang, malilim dito sa lugar nila, mapuno. Pero sarap pag-relax dito mga cried out. Mas lalo na kapag ka naayos na yung lugar. Pero actually, ang nagdadala naman is not just the place, but also the product itself. Mapagmamalaki mo na ang sarap ng pagkain nila dito. Solid for 120 pesos. Yung tinapay, ewan ko, parang ano mo, umorder ka na ng tig to 250 sa mga sikat na fast food chain. Yung mga may spaghetti, may chicken, may rice. Ito, walang rice to, walang kahit anong mga sarsa pa na iba, tinapay, ingredients lang, ando na lahat. Ang sarap talaga. Tingnan mo, hindi ko pa nauubos kasi busog na busog pa ako ngayon. Pero, iti-take out ko na lang to tapos ipapatikim ko kay Lola, kay Tita, tsaka kay Papa. Tingin na lang siguro tayo ng sauce, iti-take out natin. Dami pang natira. Pili ko magugustuhan to ni Papa kasi si Papa mahilig sa tinapay. Yan, sila Lola, sila Tita. Hindi ko to i-vlog, hindi ko to i-share sa inyo, at hindi ko to pupuntahan at pagpapaguran kung hindi ko gusto yung pagkain. Kasi masasayang lang eh, di ba? Kaya naman talagang sinigurado ko na okay siya. Staple food, kaya naman napabili ako. Kung meron itong malapit sa pinagtatrabuhan ko, or kaya sa bahay ko, feeling ko kapag wala akong ingredients sa bahay, wala akong mailuto, tamad ako magluto, eto, solid na to, pwede na to. Ayan, dahil sa gusto ko tikman yung different flavors nila like beef and chicken, hindi ko naubos, pero okay lang, ipapishare ko to kila mama, ay kila papa, kila lola, tsaka kay tita. Napakabigit na sa tiyan. And sabi ni sir kanina, yung may-ari dito, nagulat siya nung dalawang in-order ko kasi alam niya isang order nito mabigat talaga sa tiyan. So mga cried out, kapag ka nandito kayo sa may Dagupan, try to visit yung kanilang Banh Mi Bread House. Dito po yan sa may Dagupan. Sa Google Maps, i-type nyo lang po yan, Banh Mi Bread House. Ayan, lalabas na po yan. Try nyo kasi lalo na ngayon nagre-renovate sila. Magkakaroon na sila ng mga coffee dito. Kaya bagay na bagay yung bread and coffee. Ayun sa po. Ayan po. Thank you po. Thank you sir, salamat po. Apo. Yung sauce nila, nakalagay dito. Ito yung secret ingredients din nila. Di ba? Secret recipe. Ayan. Tapos, ito yung ating bread. And we are ready to go. By the way, mga cried out, if you're asking, may parking lot ba dito? Yes po, may parking lot kung kayo po ay nakasasakyan. Kung commute naman po, paglabas nyo dito, napakadami na pong bus, tricycle, may mga jeep din po. Hindi kayo mahihirapan pumunta dito. And, paano pagka mode of payment? Kasi wala akong dalang cash, more on online transactions ako, GCash, ganyan. Meron po silang GCash dito and online transactions po. Kaya naman talaga pong kakain na lang po kayo dito at magre-relax. Nawala na yung anghang dun sa bibig ko. Ano lang pala yun eh, may sipa talaga. Sisipa talaga siya. Mamumulayin dito mo pag maangang talaga. Pero hindi naman siya yung talagang grabe, hindi mo kakayanin. Ngayon wala na. Parang natunaw na yung anghang niya. Mga ka-ride out, maraming salamat po sa pagsama sa akin sa ating ride out for today. And don't forget to like, share, and subscribe. Plus comment po. Malaking bagay po ito para mas lalo kong ma-improve yung mga ride out po na binabahagi ko sa inyo. Lagi po kayo mag-ingat. Power is out. Wapak.